Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Natutuwa ba kayo kasi ako magpe-preach today? Medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapagbahagi ng salita ng Diyos dito sa unahan, and na-assign na naman tayo. Katulad ni Deacon MJ last time, so this is my time na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. And sabi nga doon kanina na may reminder na preaching time is about to start. So, sana po makinig tayong lahat. Iwasan muna yung pagkukwentuhan, pagsa-cellphone. Hindi po to yung panahon para doon. Ang panahon ngayon ay makinig tayo sa salita ng Panginoon. So, ako po ay instrumento lamang. Ang pakinggan po natin ay yung nais po ng sabihin ng Panginoon sa atin sa araw na to. So our text for today is matatagpuan po sa Psalms 77. So mamaya na po natin siya babasahin as we go along. So hawakan po natin yung mga Bible natin, is either English or Tagalog. So habang ongoing po ang preaching, doon po natin babasahin yung mga verses. And the title of our sermon for today is When You Are Troubled and Depressed. So parang simula pa lang nung kantahan, parang all things are aligned. Simula sa prayer, yung ginamit na scripture sa kantahan, parang everything is aligned na sa mga panahon na tayo ay may bagabag, sa panahon na tayo ay may problema. So parang lahat ng mga songs tungkol doon at kung gaano kadakila ang ating Panginoon. So, bigyan ko muna po kayo ng background about Psalm 77. Psalm 77 is a very emotional song written by Asaph. So, yun po yung pangalan ng tao na nagsulat ng Psalm 77. Siya po ay isang Levita and a prominent figure in the temple music and worship services. He was chosen by David to serve in the tabernacle and is considered one of the 3 chief musicians and worship leaders. So worship leader po si Asaph. So parang katulad po ni Deacon Joseph, Deacon MJ. So parang ganun po yung kanyang posisyon. So dito po sa Psalm 77, si Asaph po ay nag-express ng deep feeling of despair o so kawalan ng pag-asa. So doon po sa Psalm 77, in-express niya po yung kawalan ng pag-asa niya and disorientation. So experiencing a crisis of faith. So nakakaranas po siya ng krisis sa kanyang pananampalataya and a sense that God may forgotten him and his people. He's so consumed by his suffering that he cannot sleep. So yun po yung kalagayan po ng writer ng Psalm 77. So marami pong mga pangalan sa Bible, kilala natin, na hindi po nakaligtas sa discouragement and deep depression. So ilan po sa kanila ay si Job, di ba? Si Job ay sinabing singled as a man of God. Sinabi siya isang blameless and upright, whose staggering losses and long and painful illness brought him low. Di ba? Nung time na namatay, sunod-sunod ang kanyang mga anak, at the same time, nagkasakit siya. Hindi lang basta sakit, kundi isang sakit na halos kinakain na yung buo niyang laman, di ba? Inuuod. At sinabi pa ng asawa niya, itakwil mo na ang Diyos mo. So yung time na yon, kahit na gaano pa siya katatag, gaano pa siya, sabi nating righteous, nakaranas din siya ng depression. Sabi niya nga in Job chapter 7, verse 6, so basahin ko po yun, Job chapter 7, verse 6, sabi niya, mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang, hindi na ako muling makakita ng kabutihan. So makikita po natin doon sa kanyang sinabi na yun na parang nawawalan siya ng pag-asa. Dahil po sa kalagayan niya, punong-puno ng problema, at the same time nakakaranas pa siya ng physical na sakit. So doon po makikita natin na even si Job ay nakaranas din po ng depression. Si Moses,
Sabi nga sa Bible, Moses is described as the meekest man on earth and rises as one of the greatest example of an ordinary man who submitted to God. Diba? Isa siyang ordinaryong tao, nagsubmit sa Panginoon, became one of the greatest of all the Old Testament characters. Isa siya sa mga greatest, si Moses, diba? He became a leader and general answer man for over 1 million Hebrew people. Diba siya yung namuno, halos lahat ng tao nagtatanong sa kanya, Moses, anong gagawin namin? Moses, paano to? Paano yun? So, there came a time when Moses felt the crushing weight of this assignment. Diba? Parang dumating yung time na hindi niya na alam ang gagawin niya. Punong-puno siya, anong gagawin ko? Paano ko to? Paano ko sila sasagutin? Paano ko sila ida-direct? So dumating din yung time na na-depress siya. Sabi niya, how can I bear the troubles, burdens, and disputes of these people by myself? Diba? Nalito, kumbaga dumating din yung paggalito, dumating din yung pagkatakot, kung paano niya i-handle ang lahat ng mga tao na nagtatanong sa kanya. Ganon din po si Elijah. Elijah, one of the greatest prophets of old, asked for his life to be taken. Diba? Dumating sa punto na sinabi niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na yung buhay ko dahil lang sa takot. So nagkaroon din siya ng depression. Si Elijah, kumbaga, isa sa mga kilala natin, isa sa mga greatest man of the Bible, pero nakaranas din siya ng depression. Si David, nung time na siya ay nagkasala, hindi niya alam kung paano niya aayusin, di ba? Dumating din sa punto na nag-depress siya. Sabi nga dito sa Psalms 32, Psalms 32 verse 2 to 4, sabi dito, mapalad ang taong hindi pinaparatangan, sa harap ni Yahweh hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. So dumating din sa point na, dahil nga doon sa pagkakasalang nagawa niya, dumating yung point na nagkaroon din siya ng depression. So marami pang mga tao sa Bible na kung saan sila ay man of faith, kumbaga malakas sila, matatag sila, pero nakaranas din sila ng depression. Kumbaga, whether we will admit it or not, all of us have been numbered among them. So isa rin tayo, di ba? Aminin man natin sa hindi, isa rin tayo sa mga nakaranas katulad ng mga naranasan nila. All of our lips have spoken the words of discouragement and depression. Na minsan sa buhay natin, nakapag-usal din tayo ng mga bagay na, kumbaga, nag-express ng grabing depression. Katulad ng, di ba? Minsan nasabi natin, dahil sa laki ng problema, sinabi mo, Lord, kunin mo na ako. Naranasan na po ba natin yon? Nasabi mo na, Lord, parang ang bigat na. Pwede ba, Lord, kunin mo na lang ako? Para matapos na. May mga ganun tayong sitwasyon. Minsan nasasabi natin, Lord, kunin mo na ako, hindi ko na kaya, gusto ko nang sumuko. Grabe na yung hirap na binibigay ng buhay na to. Nakakasawa na. Di ba may mga ganun tayong words dati na minsan pag may mga nangyari, nagtatanong pa tayo sa Lord, Lord, bakit? Mabuti naman ako, sumusunod naman ako sa'yo, pero bakit mo pinaparanas to? Di ba may mga ganun na one point in our lives na nakaranas din tayo ng depression, nakaranas tayo ng mga bagay na parang hindi na natin kaya at minsan napatanong na tayo sa Panginoon. At minsan, alam mo, yung nakaka-add sa burden, na kapag nalaman, meron tayo kasing wrong connotation. Sinasabi, good Christians don't get depressed. Na para ba na pag Kristiyano ka, hindi ka pwedeng ma-depress. Yung kasi minsan ang thinking, di ba, na kapag Kristiyano ka, hindi dapat ma-depress, hindi dapat na nalulungkot, hindi dapat nalulunod sa problema, di ba? Sa isang church minsan, hindi tayo nagiging, hindi tayo nagiging tulong sa halip, nahadagdag pa tayo sa depression ng isang tao, o it's either Christian or hindi man Christian. Minsan, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi naman dapat natin sabihin. Diba, minsan sinasabi natin na, uy, wala yan. Lakasan mo nga yung faith mo. Diba yung mga gano'n na,
Rejoice in the Lord. Di ba sinabi sa Bible, rejoice in the Lord. May mga ganyan pa tayo na may sinasabing tayo, halika nga, get up, move on. Para bang ang dali-dali na sabihin sa isang kapatid o isang tao na nakakaranas ng depresyon na ganito lang yung gawin. May sinasabi pa yung iba na, ano na lang sasabihin ng mga tao sa Diyos mo kung ganyan ang nangyayari sa'yo. So, di ba sa halip na makaka-add tayo, makatulong, nakaka-add pa tayo ng, yung parang more depression sa kanya. Kasi may mga kilala ko, Christian siya, pero inamin niya talaga sarili niya na nakakaranas siya ng depression. So, hindi tayo exempted. Maaring ang mga Kristiyano ay makaranas din ng depression. And, ano ba yung dapat nang gawin? Dapat natin gawin. Sa halip na magsalita tayo ng mga bagay na makakadagdag sa kanyang nararamdaman, mas mabuti siguro na maging nandun na lang tayo para sa kanya. Diba? Kung gusto niya nang makausap, makinig ka. Kung gusto niya na may makasama, puntahan mo siya. Siguro yun na lang yung maaari natin gawin. At ipaalala natin sa kanya na God is closer than you think when you are troubled and depressed. So be there. Be there para sa isang kapatid, be there para sa isang kaibigan. At kung may maitutulong man tayo sa kanya, ibigay na natin yung tulong without asking, di ba? Na kung alam mo naman na meron kang kayang itulong sa isang kaibigan na nakakaranas ng kalungkutan, ibigay na po natin yung tulong na hindi na kailangang humingi pa siya ng tulong sa atin. So dito po sa Psalm 77 ay makakita tayo ng mga helpful na mga pamaraan kung paano natin paano tayo makaka-get over or paano tayo magiging stable sa panahon na tayo ay nadidepress. So ngayong umaga, sasagutin po natin ang tanong na, what are the 3 steps that we can follow to regain emotional and spiritual equilibrium when we are troubled and depressed? So ano po ba yung mga dapat natin gawin according to Psalm 77? Number 1, send SOS to God. Sabi po dito sa verse 1-3, sabi dito, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Sabi po sa verse 7, ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ng iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? So makikita po natin, so ano po ba ang ibig sabihin ng SOS? Ibig po sabihin ng SOS, according po sa aking research, ibig sabihin po ng SOS is save our souls. Many people use this when they are in danger. This indicates when you need help or urgent assistance. So sabi po, si Lord yung una nating tawagin. Doon po sa ating binasa, nakita po natin kung gaano ka-hopeless si Asaph. Diba? Sabi doon na, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. So nandun yung urgency. Tumawag siya kaagad sa Panginoon. So every time na kung tayo po'y makakaranas ng depression, may mga nararamdaman tayong kakaiba na hindi nararapat, ang sabi po dito, tumawag ka kaagad sa Panginoon. Urgent, agad-agad, ang Panginoon kaagad ang ating lapitan. Diba? Si Asaph, hindi siya nagpretend na, ay, kaya ko to, malakas ako. Hindi siya nagpretend na ganon. Inamin niya sa Panginoon na hindi niya kaya. Hindi siya nagpretend na, masaya ako, kaya ko to. Hindi niya ginawa yon. Kumbaga, ang una niyang ginawa, tumawag sa Panginoon. Hindi siya pumunta sa mall, nag-shopping, o hindi siya uminom. Hindi ganun yung ginawa niya. Sa halip, naging totoo siya sa Panginoon. Sinabi niya, Lord, I need your help. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan tumawag tayo sa Panginoon dahil siya lang naman talaga yung makakatulong sa atin. Ibuhos natin lahat yung nararamdaman natin sa Kanya. Kung gusto mo magtanong ka sa Panginoon. Diba? Kung gusto mong
Sabihin sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya. Yun yung una nating dapat gawin. Na kung tayo ay nakakaranas ng mga depression, kung tayo nakakaranas ng matinding problema, ang una nating gawin ay dapat tayong tumawag sa Panginoon. Tandaan natin yung pangako niya. The Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in spirit. So tandaan natin yung word ng Panginoon. Kumbaga, sa Kanya mo ibuhos kung ano yung nararamdaman ng puso mo, naghihintay si Lord para tawagin mo siya. So yun yung una nating dapat gawin. Tawagin natin si Lord, ibuhos natin kung ano yung tunay nating nararamdaman. Hindi natin kailangang magkunwari, hindi natin kailangang pakita natin na masaya pa rin tayo sa kabila ng mga nangyayari. So maging honest tayo sa ating Panginoon. So yun yung una nating dapat gawin according to Psalm 77. So number 2, ano po ba yung dapat nating gawin? Pangalawa, kung tayo ay nakakaranas ng mga grabing pagsubok, grabing problema, or tinatawag natin na depression. Sabi sa number 2, choose to redirect your thoughts. Redirect. Ibig sabihin redirect, kung dito yung direction mo, redirect. So, change. Change your mind, change your thoughts. Sabi nga dito sa verse 4, hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Sabi po sa verse 10, ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. So ano po yung ginawa niya? Ang ginawa niya, miracle niya. Kung ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Di ba? Sabi nga, count your blessings. Sa mga panahon na hirap ka, sa mga panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, balikan mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon dati. Balikan mo yung mga bagay, yung mga problema na sobrang bigat din dati pero pinalampas ka ni Lord. Balikan mo yun. Balikan mo yung mga bagay na pinagpapala ka niya. Balikan mo yung, isipin mo yung mga tao dyan sa labas na grabe pa yung problema kaysa sa'yo, pero patuloy silang lumalaban. Huwag tayong masta kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kumbaga yung mga problema natin, huwag tayong mag-focus doon. Alalahanin mo yung mga tao na grabe nga ang problema nila. Minsan nga, di ba, mayroong mga tao na halos na malapit na silang mamatay pero lumalaban pa rin. Ikaw nga, buhay pa. Di ba? Humihinga ka pa. Sabi nga doon sa kanta kanina, di ba? Yung meron ka lang heartbeat sa puso mo, isang pagpapala na, you're so blessed sa mga panahon na yon. So, bakit ka susuko? So, redirect your thoughts. Huwag mong isipin yung kalagayan mo sa ngayon, sa halip isipin mo yung mga pagpapala. Parang yung ginawa ni Asaph, di ba? Inisip niya kung paano inligtas ng Panginoon ng Israel. Sabi nga, when we look at our circumstances, we focus on ourselves and see no hope. Kapag doon ka nag-focus sa kalagayan mo, mapopokus ka doon sa sarili mo at hindi ka magkakaroon ng pag-asa. But when we look by faith to the Lord, our circumstances may not change. Maaring hindi pa mabago yung sitwasyon, but we will be changed. Pero yung pananaw natin, yung sarili natin ay pwedeng mabago. I remember yung sinabi ni Brother Dennis sa akin noon na nandyan pa rin yung problema. Marami pa rin siyang utang, ganun. Pero the heart, nagbago na. Kasi nga, hindi na siya nag-focus dun sa problema. Nag-focus na siya kung gaano ang kayang gawin ni Lord sa buhay niya. Yun eh. Kumbaga, sa mga panahon na may marami tayong problema, nadidepress tayo, nalulungkot tayo, huwag tayong mag-focus dun sa halip. Alalahanin natin kung gaano kadakila ang Panginoon. Kung ano yung mga bagay na ginawa niya para sa atin simula noon hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin, di ba? So, doon tayo mag-focus. So, number 3, ano po ba yung dapat nating gawin para
hindi tayo manatili sa depression, hindi tayo manatili nagmumukmok, hindi tayo manatili sa ating problema. Number 3, magnify God to diminish your problem. So magnify the Lord. Verse 13 to 20. Sabi sa verse 13, ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyong kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, mga ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin nang galing ang mga kulog, na katulad ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot, ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa San Sinukob, pati mundo ay nayanig na para bang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan, ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan, ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. So Asaph concentrates on the benefits that comes from God Himself. So doon siya nag-concentrate. Hindi siya nag-concentrate doon sa problema niya. Sa halip, nag-concentrate siya kung ano yung mga benefits na magmumula sa Panginoon. He extols the miracle working power of God. Diba sabi doon sa verse 14 na, ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyong kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. So doon siya nag-focus kung gaano kadakila ang Panginoon, kung ano yung mga kaya niyang gawin. Diba? Sabi nga, kapag may problema ka, huwag kang mag-focus sa problema. Mag-focus ka kung gaano kalaki yung Diyos na pwedeng tumulong sa'yo para ma-solve yung problema mo. Diba? Sabi nga, he remember how God redeemed His people. So inalala niya yun kung paano kadakila ang Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ang lumikha ng kalawakan. Sabi nga, pag nagpipreach si Pastor Jim, ang kalawakan, may maraming millions of galaxy, tapos yung galaxy, mayroon pang galaxy sa loob. Gaano siya makapangyarihan? Sabi nga, He is the God who can do the impossible. Pero bakit pag nade-depress ka, kapag may grabe kang problema, parang nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay may superpowers. Hindi lang siya superpowers, siya yung pinagmula ng lahat ng kapangyarihan, siya yon. Sabi nga, our God can do the impossible. Pero ikaw na mayroong problema sa ngayon, ba't parang depressed ka? Nakalimutan mo ba na ang Diyos mo ay makapangyarihan? Nakalimutan mo ba na sa Calvary nga binigay niya yung anak niya? Pinakamamahan niya yun, nag-iisa pero binigay niya para sa'yo. How much more ngayon? Ang problema lang yan, maliit lang yan. Hindi niya ba kayang solusyonan? Hindi kanya ba kayang tulungan? Minsan kasi, nakakalimutan natin ang mga bagay-bagay. Nakakalimutan natin kung sino siya. Nakakalimutan natin kung gaano kadakila ang Diyos. Nakakalimutan natin kung yung mga karakteristik niya. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay matulungin, mahabagin, ang Diyos ay tagapagligtas, ang Diyos ay kayang gawin ang mga imposible, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Ulit-ulitin mo yan sa sarili mo. Every time na may pinagdadaanan ka, ulitin mo. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay kayang gawin ang mga imposible. So doon pa lang, mareremind ka na napakaliit pala ng aking pinagdadaanan. So sa ating pong conclusion, sabi nga, no matter who we are, pwedeng pastor ka, pwedeng deacon ka, pwedeng deaconess ka, pwedeng doktor ka, pwedeng lawyer ka, pwedeng Kristiyano ka o simpleng mamamayan lang. Wala pong exempted. Nobody is exempted. Everybody may experience being troubled and depressed. So wala pong exempted. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino, ikaw pa yung pinakamayaman, hindi po exempted. Na lahat po ay pwedeng makaranas ng mga bagay na pinagdaanan din po ni Asaph. Pinagdaanan ni Moses, pinagdaanan ni Elijah, lahat po tayo hindi exempted. Maaring sa isang panahon ng buhay natin, darating tayo sa puntong madidepress tayo. Darating tayo sa punto na makakaranas tayo ng isang nararamdaman na parang hindi mo maipaliwanag. Isang nararamdaman na parang ayaw mo nang mabuhay. Isang nararamdaman na parang ayaw mo nang lumabas.
darating din tayo sa punto na yon. So kung dumating man po tayo sa punto na yon, ito po yung aking mga sinasabi nga na maaari po nating gawin. Para hindi ka na dumating sa point na, sabi nga, di ba, yung iba nagpapakamatay, yung iba may mga ginagawa sila na, yung iba, di ba, yung may mga tumatalon sa tulay, sa building. So bakit? Bakit nangyayari yon? So, kung ayaw po nating mangyari yon, I propose 3 things. Number 1, be mindful of yourself. Alalahanin mo yung sarili mo. So what does it mean to be mindful of yourself? Sabi dito, deliberately aware of your body, mind, and feeling in the present moment in order to create a feeling of calm. Be aware. Be aware of yourself. Ikaw, higit kanino man, ikaw yung nakakilala kung sino ka. Diba? Higit kanino man, ikaw yung nakakaalam kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Ikaw yung nakakaalam kung nagugutom ka na. So kung nagugutom ka, kumain, di ba? Minsan kasi, di ba, may mga cases na sa mag-asawa, gutom na yung babae, antayin niya pa yung lalaki kasi antayin ko siya, sabay kaming kakain. Minsan kung hindi mo na kaya, kumain ka na, di ba? Ba't mo pa siya aantayin? Nagugutom ka na nga eh. Di ba? May mga kasi ikaw ang higit nakakaalam kung nagugutom ka na o hindi pa. O kung may problema ka, o diba? Kung may sakit ka, ikaw mismo yung mag-initiate na magpapagamot ako. Huwag mong antayin na, ay, sasabihan pa ako ni nanay na, o magpagamot ka, o sasabihan pa ako ni Love na, oy, mami, magpagamot ka dyan, o dahil may sakit ka. Hindi. Ikaw yun eh. Be mindful of yourself. Alam mo yun. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kailangan mo. Halimbawa, sa mag-asawa, kung hindi ka binibigyan ng sapat na pera, remember yung nangyari na yung isang ina, sinunog ang 3 anak, pati ang kanyang sarili. Nabalitaan nyo ba yon? Nabasa? O di ba? Maraming haka-haka. Ang sabi, hindi raw binibigyan ng sapat na pera, 2.5 lang daw. Allowance sa binibigay. 3 ang anak ha. Pulis ang asawa, 2.5 lang daw ang binibigay. May nagsasabi rin na pakailamera daw yung biyanan. May nagsasabi rin na nagselos daw, kaya ginawa yon. Bakit? Bakit nangyari? Kasi hindi siya nakipag-communicate. Diba? Hindi naghanap ng solusyon. Hindi tumawag. Maraming tutulong. Nandiyan yung mga magulang natin, mga kaibigan, mga kapatiran, pastor. Be mindful of ourselves. Tayo yung hihingi ng tulong. Hindi sila ang hihingi ng tulong para sa atin. Kung may nararamdaman tayo, pray. Seek help. Marami pong tutulong. Maraming gagamitin ng Panginoon. Huwag mong hayaan dumating sa punto na wawakasan mo lang yung buhay mo dahil sa mga nangyari. Sabi nga, kung walang panggastos, gumawa ng paraan, di ba? Marami pong tutulong dyan. Bawa isa kang may bahay, kulang yung pera, kulang yung binibigay ni mister, gumawa ka ng paraan. Mag-sideline ka. Baka sabihin mo naman, ay maraming ang anak eh, di makapag-sideline. Marami pong paraan. Maraming humingi ka ng tulong sa Panginoon, marami siyang gagamitin para tulungan ka. Hindi ka dapat dumating sa punto, nakikitilin mo ang buhay mo dahil wala ka ng magawang paraan. So, be mindful of ourselves. Kay babae ka man, kilalaki ka, alalahanin mo ang sarili mo. Kung may nararamdaman ka, sakit, magpagamot. Kung nagugutom ka, kumain. Kung kulang yung pera, gumawa ng paraan. Tumawag sa kaibigan, tumawag sa nanay, tumawag sa tatay, lahat po yan may paraan. Diba? Meron din isang story sa sa Facebook, nabasa ko rin yan. Isa siyang nanay. Sabi niya, every time na nakakagalit sila ng asawa niya, hindi kinakain ng asawa yung niluto niya. So, kasi sa bahay lang siya, wala siyang income. Yung lalaki lang ang may trabaho. Ang sabi niya, kapag nangyayari yon, ang ginagawa ng asawa niya, nag-o-order sa fast food. Alam niyo ba? Ang in-order niya, para lang doon sa kanya at sa kanilang anak.
hindi siya sinasama. Hindi, halimbawa, isang buong araw na umorder na yung lalaki, halimbawa sa McDo or sa Jollibee, ganyan, hindi siya kasama doon. Masakit, di ba? Na parang hindi ka asawa, parang, ano ka ba, kahit nga katulong pinapakain, di ba? Pero bakit ikaw asawa ka, ina ka ng kanyang anak, pero hindi ka sinasama? Inayaan ka lang, tapos yung damdamin mo parang wala lang. So may magagawa ka bang paraan? Yes, may magagawa tayong paraan bilang mga babae. 'Di ba? Gawa ka ng paraan. Hanap ka ng pwedeng tumulong sa iyo. So wag nating hayaan na manatili tayo sa isang sitwasyon na meron naman tayong kayang gawin. Number 2, una, be mindful of yourself. Number 2, be mindful of others. So alalahanin natin ang ating kapwa. Sabi nga sa Philippians 2 verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. It highlights the importance of humility in our interaction with others, urging us to put aside our own ego and see the value in others. So kung isa kang asawa, be mindful of your wife or husband. Tanungin mo man lang siya. Bawa, maghapon ka sa office, umuwi ka. Tanungin mo man lang, "Uy, wife, kumusta ka ngayong araw?" Diba? Kahit pa nasa bahay lang siya, feeling mo naman wala siyang ginagawa, nakaupo lang siya doon, kumustahin mo pa rin. Ikaw naman babae, dumating yung asawa mo, syempre pagod, galing sa trabaho, kumustahin mo naman. Love, kumusta ang araw mo? Pagod ka ba? Ano bang mga nangyari? Kwentuhan mo naman. Huwag yung pagdating, cellphone ka naman diyan kaagad. Diba? Nakaupo na doon, cellphone. Parang wala malang pakialam, di mo lang tinanong anong nangyari maghapon. O kung kumain ka ba? O diba? Minsan tanghali. Only text ka naman, only call pa, hindi mo malang maalala, "Oy love, kumain ka na ba dyan?" Kasi magkalayo kayo, diba? So be mindful of others. Kung magulang ka, be mindful of your children. Tanungin mo sila, i-monitor mo sila. At kung anak ka naman, be mindful of your parents. Diba? Tanungin mo man lang, alalahanin mo man lang. Napagod kaya si daddy? Napagod kaya si mommy? Kaya kumustahin mo man lang. Diba? Kahit text, diba? "O Mi, kumusta ka dyan? Okay ka lang ba?" Be mindful of your parents. Kapag nakita mong napapagod na, tulungan mo naman. Hindi yung maghapon ka na lang naman dyan nagsa-cellphone. Si mami, ang daming ginagawa doon, hindi mo man lang tulungan. O, diba? Si daddy, maraming ginagawa, hindi mo man lang tulungan. Diba? Be mindful. Baka pagod na siya. Baka marami siyang iniisip. Marami siyang mga problema. Kahit anak lang tayo, may responsibilidad tayo sa ating mga magulang. Kung pastor ka, be mindful of your members. At kung members ka, be mindful of your pastor. Hindi lang siya yung may obligasyon sa atin, tayo may obligasyon din sa kanya. Kung isa kang kaibigan, be mindful of your friends. Dalawin mo naman, di ba? Hindi naman tayo dumadalaw lang pag may kailangan. Kahit walang kailangan, dalawin mo. Tanungin mo, kumustahin mo. Baka meron na siyang pinagdadaanan, hindi mo alam. Di ba? At kung isa kang kapatiran, be mindful of your kapwa kapatiran. Kumustahin din natin yung mga kapatid, di ba? Sa linggo tayo hindi nakikita. Kahit na i-chat, i-text, "O sis, kumusta ka dyan?" Di ba? Okay ka lang ba? Bawa, mga ilang linggo siyang hindi nagsimba. Kumustahin din natin. Baka meron na siyang mabigat na pinagdadaanan, baka hindi na siya lumalabas ng bahay, baka punong-puno na yung isip niya. Kumustahin natin sila. At kung nakikita natin na may nararamdaman sila, may pangailangan sila, wag na nating intayin na humingi pa sila ng tulong, di ba? Kung kaya mo namang, meron ka namang maitutulong, ibigay mo na. Di ba? O sa bahay, kung kaya mo namang tulungan si tatay o si nanay, hindi na kailangan tawagin kautusan, magkusa tayo. Kasi yung mga tatay, maraming iniisip yan. Kahit sila parang okay lang, nakangiti, pero maraming iniisip dito. Yung nanay, marami rin iniisip yan. Lagi nakangiti. Parang feeling mo, hindi napapagod si nanay. Marami yang iniisip.
Marami ang pinagdadaanan, marami ang problema, minsan hindi lang sa'yo sinasabi, pero meron yan. So be mindful of everybody. Hindi naman sinasabi natin na parang puro sa kanila ng lahat. Hindi nga, unahin mo yung be mindful of yourself. Alalahanin mo muna kung ano yung kalagayan mo, then alalahanin mo rin kung ano yung kalagayan ng iba. Then lastly, the most important, number 3, be mindful of the Word of God. This is the most important. Sa lahat ng sinabi ko, 1, 2, 3, this is the most important. Sabi nga sa Joshua 1:8, this book of the law must not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Tanda mo, sabi nito, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ito po talaga yung tunay na sekreto. Kung bakit tayo magtatagumpay sa buhay, kung bakit ka magtatagumpay sa problema, kung bakit ka magtatagumpay sa depression, ito lang po yun. This is the secret of a victorious Christian life. Wala pong iba. Ito lang po talaga ang dapat po natin gamitin. Sabi nga, ito yung manual natin. Ito yung binigay ni Lord para makapamuhay po tayo ng tama, para makapamuhay ka ng maayos, para makapamuhay ka ng tagumpay. Parang appliances lang yan, di ba? Pag bumibili tayo, merong manual. Kapag ginamit mo yung manual, sinunod mo yung manual, magpapunction ng maayos yung gamit, hindi magkakaroon ng short circuit, di ba? Parang tayo, kaya tayo na short circuit dahil po hindi natin binabasa yung salita ng Panginoon. Yan lang po talaga yung sekreto. Ito lang po yung sekreto. Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Ito rin po ay nabasa rin sa internet. Nabasa sa Facebook. Natatandaan nyo yung batang namatay sa airport, nasagasaan siya, napisak. Diba? Yung dahil nagkaroon ng malfunction, yung sasakyan, dumiretso doon sa waiting area, namatay yung bata. Anak siya ng isang OFW, at nakita natin doon sa video, grabe yung iyak ng tatay. Sobra. Kasi nag-iisang anak lang siya. Sa isa ng mga aksidente, isa pa rin, sa NLEX naman siya nangyari, parang napisak yung sasakyan, nakaligtas ang tatay, pero namatay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Dito po sa airport, buhay pa yung asawa, anak lang namatay. Doon po sa NLEX, namatay ang asawa, namatay ang anak. Pero, masyado magkaiba ang kanyang response. Doon po sa namatay sa airport, yung tatay, ang sabi niya, hindi ko sila mapapatawad. Grabe yung iyak niya, grabe yung hiyaw niya nung time na nakita yung anak niya. Of course, syempre, tatay ka eh. Grabe yung sakit. Grabe yung sakit na naramdaman niya. Sabi niya, hindi ko sila mapapatawad dahil sa nangyari sa anak ko. Pero kung tutusin, di ba, walang may gusto nung nangyari. Kaya hindi naman siguro gusto ng driver na sagasaan yung mga nandun. Walang may gusto. Pero alam nyo ba, kahanga-hanga ang response ng isang tatay na nawala ng asawa, nawala ng anak. Ang sabi niya, pinatawad ko na sila. Ang sabi niya, pahiram lang ng Diyos ang buhay. Hindi ko sila pag-aari, pahiram lang ng Diyos. At nagpapasalamat ako dahil sa maikling panahon, pinahiram sila sa akin ng Diyos. Siyempre, umiyak din siya, di ba? Nalungkot lang siya. Pero nakita natin, grabe yung response niya. Grabe yung pangunawa. Ang sabi nga, hindi niya raw ipapasara yung bus company kasi maraming maapektuhan. Maraming mawala ng hanap buhay. Nandun, nakaburol yung mag-ina niya. Nagsasalita siya. Ang lumabas sa bibig niya, hindi sakit, hindi siya magpapatawad, kundi ang lumabas sa bibig niya, puro encouragement. Ang sabi niya nga, mahalin mo ang Diyos, higit sa iyong asawa. Mahalin mo ang Diyos, higit sa iyong anak. Dahil darating ang araw, kukunin sila. Diba? Sabi niya, mahalin mo to. God and the Word of God is one. Mahalin mo to, aralin mo to, dahil ito magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ang sabi niya gano'n na, alam niya kung anong Word of God. Alam niya na ang buhay ng tao ay matatapos din. Alam niya na merong itinakda ang Diyos sa kamatayan sa iba't ibang paraan lang. Alam niya rin na, kumbaga, lahat ng pangyayari ay ayon sa plano ng Panginoon. Ang sabi niya nga, kasi ang nangyari kasi noon,
pangit yung gulong niya, so hindi sana pwede sa expressway kasi nga pangit. So parang sa service road lang si dadan. Pero sabi niya, inalaw ni Lord na bumili ako ng bagong gulong para pumasok kami doon sa NLEX. Ibig sabihin, alam niya sa isip niya na ang pangyayari ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil alam niya to. Alam niya kung anong nakasulat, alam niya kung anong sinasabi ni Lord, alam niya kung sino ang Panginoon. Kaya kahit na nangyari ang lahat, nagtagumpay pa rin siya. So mga kapatid, hindi tayo makakaiwas sa depresyon, hindi tayo makakaiwas sa matitinding pagsubok, hindi tayo makakaiwas sa malalaking problema. But if you know the Word of God, you will be victorious. Tayo po ay manalangin. Inaanyahan ko po ang lahat na ito. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa araw na ito. Na kahit alam namin na hindi kami makakaiwas sa mga pagsubok, sa mga depresyon, sa mga matitinding problema. Alam namin, Panginoon, na meron kaming malalapitan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kayang gawin ang imposible. Salamat, Panginoon, sa iyo. Panginoon, dalangin ko kung dumating man ang araw na ipahintulot mo na makaranas kami ng mga matitinding pagsubok, Panginoon. Ipaalam mo sa amin na ikaw yung pwede naming malapitan. Tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan ang lahat. Huwag mo po kaming babayaan. Kung ikaw man sa oras ito ay nakakaranas ng mga pagsubok, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya mapagmahal, lahat ay kaya niyang gawin para sa iyo. Lahat ay kaya niyang ibigay. Kahit nga yung anak niya binigay niya, how much more yung solusyon sa problemang meron ka ngayon. Lumapit ka sa Panginoon, huwag mong hayaan na matili ka sa ganyang kalagayan. Sa halip, lumapit ka sa Kanya, magpatulong ka sa Kanya, lumapit ka sa mga taong maaaring makatulong sa iyo. Huwag mong hayaan na matili ka sa ganyang kalagayan. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwalang lahat ng aming buhay. Ano man yung mangyari, Lord, tulungan mo kami. Huwag mo kaming babayaan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo. Ikaw lang ang sasambahin.